Di ko kailangan sumabay pa sa uso. Ako'y magiging ako na aking ginusto. Ama kabugera, ama kabugera, ama kabugera, ama kabugera, ama kabugera, ama kabugera. Lalakad na ala beauty queen, aura ko'y will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Di ko na kailangan na magpaganda, dating ko palang panalo na. Di ko need ng filter sa camera, naturang ganda'y ibandera. Di ko kailangang sumabay pa sa uso. Ako'y magiging ako na aking ginusto. Ama kabugera, ganda ko'y irarampa, hindi magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ama kabugera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iiba. Fun and laugh, make some noise. Ama kabugera, ganda ko'y irarampa, hindi magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ama kabugera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iiba. Ama kabugera, ama kabugera, ama kabugera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iiba. Pagod na kung abutin ng standards na sinasabi nila. Ano man ang iyong gawin, talagang may masasabi sila. Isuot ang iyong korona at kumaway na parang reyna. Ako'y magiging ako na aking ginusto. Ama kabugera, ganda ko'y irarampa, hindi magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ama kabugera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iiba. Ama kabugera, ama kabugera, kabugera, ama kabugera.
Ganda ko'y irarampa, hindi magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ama kabugera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat na iiba. Ama kabugera, ama kabugera. Ama Fun and laugh na. Fun and laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mo na tumawa at malimutan ng problema, Fun and laugh nandito na, magbibigay sigla. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya, tara na, tumutok ka na. Fun and laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mong iyong araw ay maging makulay, Fun and laugh nandito na, magbibigay buhay. Kaya't halika na, kung nais mong lumigaya, tara na, tumutok ka na. Fun and laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh. Isang pasabog, wala ng energy. Isang pasabog na Wednesday morning, mga ka-Fun and Laugh! At syempre mga momshies, popshi at anakshis, parang ibang programa na po ito ha. Welcome sa inyong paboritong tambayang programa tuwing umaga, ang Fun and Laugh with... Ayan, syempre kasama ko lagi dito sa ating programa ang laging kukumpleto sa iyong umagahan. Ang komedyanteng Gigay Sugar at ang ating hot guapito, Dex! Ayan, syempre bumati naman muna kayo sa ating mga fun barkada. Grabe naman yun. Hello po sa Huy! Buong universe po na nakatutok sa atin ngayon. Grabe na, parang naano kasi kung na-amaze ako sa ano ni Ron. Sample nga isang ano dyan, pang malakas sa ama kabugera. Sample nga. Makabugera. Naka-record yun ba yan? Makabugera. Wag na, baka Pero grabe ron Thank you guys. Kasi syempre, makabugera naman daw kasi ating mga guest ngayon. Correct, sabi ko nga. Pero nga, ito na nga buong universe pa sa Luzon, Visayas, Mindanao, nakatoto ngayon. Andito na po ang inyong kikay sa telebisyon. Ayan po, mag-stipot lang kayo dyan. Mag-behave, huwag maglipat ng istasyon. Ang maglilipat, alam na. At syempre, Dex, Siyempre, isang magandang umaga sa aking mga ka-hashtag Dex De Rosario at sa aking mga ka-hashtag Dex De Rosario Songs from my heart. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. ayan, syempre meron ka bang pick-up lines kay Sugar? Mawawala ba yan? Mawawala yan. Siyempre, sa isang napaka-special na kasama ko ngayon. Hoy, hala grabe dito nag-uusap ha. Kami nag-usap, nagkagulo na kami sa backstage. So, hindi kayo tayo nagka-tayo talaga yung match? Ewan ko lang din. Puso. Pick up lines. Okay, go. Sugar, bagyo ka ba?
Bagyo ka ba? Hala, parang bagyong krising. Ang dami mo na daw, ang dami mo na Bagyo. daw kasing nasirang Oo. buhay. Bagyo, bakit? Bakit? Kasi paparating ka pa lang, kailangan ko na maghanda kasi baka mahulog ako sa'yo. Ay! Ang sagutin mo yan ngayon, Sugar. Hala. Barya ka ba? Bago na naman. Paulit-ulit yung barya. Ay, Sagutin mo yon. Pick up lines. ala, tawag nito. Oh. Nawala. Na mental Nawala block. Oo, barya ka pa ulit. Ayan. Oo. Dahil na mental block si Sugar, babawi siya next episode. Kaya naman, mga kaibigan at ka-fan barkada na daily habit manood dito sa ating programa, kayo po ang aming inspirasyon para mas pagbutihan at pagandahin pa po ang aming programa araw-araw. Family ang madalas nating kasama tuwing umaga, lalo na ang ating mga momshi na nagpe-prepare ng baon ng kanilang mga anakshi. Kaya ngayon naman, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga karanasan ninyo na ginagawa sa inyo ng mga mama ninyo, mommy, daddy, nung mga bata pa kayo, Sugar? Hala, ako ang daming ginawa ng ng mami ko. Mayaman sila, mami. Oo, kasi Mami. mga mayaman kami before. Actually, hindi ako nakatikim ng palo. Okay, hindi. Seryoso. Ang tawag nito, yung yung parang tawag nito, ang daming ginawa ng mama ko, parang nagluluto siya, tapos tuwing umaga, di ba, pag pumasok ka school, talagang hinahandaan ka ng masasarap na pagkain. Wow. Di ba? Tapos ako madaya ako, siyempre kailangan ko maka-perfect kailangan sa exam or sa exam. So, ninakaw ko yung ninakaw ko yung tawag nito, yung score ng kaklase ko, si matalino kaklase ko. Matalas yung mga grades O, mo. tapos diba, makita ko sa mama ko, ma, tawag nito, 100 ako sa Sinungaling. Oh, At umamin po si Sugar dito sa aming programa. Tuwang-tuwa yung mama ko, kaya binigyan ako ng baon na 20. Ikaw naman, Dex, ano naman yung hindi mo makakalimutang karanasan with your Siguro yung mom? memorable sa akin yung siguro kasi alam na mama ko yung mga paborito ko sa mga damit. Magising ko na umaga yung mga paborito ko mga pagkain nakahanda na. Tapos yung mga damit na susutin ko nakahanda na para sa akin. galing Yun yung mga naman. namimiss ko sa mga mama ko. Ang sweet naman. Ako kasi hindi mo ko makakalimutan sa nanay ko, Armalite yun eh. Hindi pa kayo bumabangon. Parang rapper ba? I love you, Ma in Heaven. Baka dalawin ako bigla. Ako din, sa mama ko sa heaven. I love Ayan, you. pero dahil sa mga magulang naman natin doon na paghahanda na, ano naman yung mga bagay na pinapagalitan kayo ng mga momshi ninyo? Hindi, pinapagalit ako ng mamshi ko pag halimbawa, umuwi ako ng gabi, tapos, siyempre, naglalabas siya, tapos binibisan ka, tapos pag may pawis-pawis ka, nagigita ka sa pawis, tapos sabi, ano ba yan? Kurot agad, Oo, kurot oo. agad sa singit. Oo, totoo. Tapos, subukan ko na pinapaload ako ng asin, kasi makulit. Oo, yes. Ganyan talaga magdisiplina noon. Oo, na-experience Pero ko ngayon din na, yan. ngayon na, naiba na talaga yung noon at saka ngayon at saka dati. Kasi dati, kahit anong pinapalutuan ng asin, okay lang. Pero Oo. ngayon, wala na. Wala bantay pa kasing bata. social media noon. Kung may social media, feeling ko Nakapost na yan. madaming nanay na nabagaan siya. Number 1 na dun yung nanay ko. Correct. Pero ikaw naman, Dex, ano naman yung hindi mo makakalimutang pagalit sa Ako ng kasi, nanay mo? nung medyo binata na ako, mahilig kasi ako magmotor. Yun yung libangan ko, yung passion ko, yung mga big bikes. So, kailangan, maaga ako uuwi. Pag nalaman ng mama ko na gabi na ako, galit na sa akin yun. Ano sabi ng mama mo? Ni mama pala. Ni mama mo. Kakilala kayo? Na mama mo din. Ayan. Ikaw, siya- Dex, ikaw, Ron. Ako ang hindi ko makakalimutan, wala namang oras, pero kapag dumilim na, yung kahit alas 5, may Correct. makita lang dumilim, kailangan nasa bahay ka na. Totoo, ganun dati sa Diba? ganun talaga. Tapos yung tipong sit-sit lang, kahit madaming nanay, alam mo, very distinct yung sit-sit ng nanay mo na hindi mo makakalimutan. Kahit tingin pa lang, alam mo na uwi ka na. Oo, di ba? pag hindi ko umuwi, Uy, patay. Totoo, yung mga nanay dati, isang titik, parang makuha na natin, galit na yan. Oo. Oo, totoo. Titigan ka palang, sugar. Yung mga nanay natin dati parang mambabarang pag tinitigan ka, sasama na yung Correct. pakiramdam Hindi ka na mo. agad. Pero ngayon yung kabataan ngayon, kahit anong titik pa dyan, kahit... Oo, ayan, dahil overtime na daw tayo, sabi ni Direk, tunay na napakasarap balikan ng ating mga memories na kasama natin ng ating mga momshi. Kaya naman, huwag kalimutan gamitin ang ating official hashtag of the day na hashtag #FunLaughRayNanay upang may chance kayong manalo sa ating Watch and Win promo. Yeah. At syempre, huwag rin natin kalimutan ng ating manonood
sa Fan Barkada viewers dyan sa online universe kasama ang ating mga online verse host sa Fun and Laugh Online Live. Kanina pa sila 8:30, nandiyan na sila kanina pang Sisipagan nila umaga. eh. Yes. Kaya comment lang kayo dyan para mamaya babasahin yan ng ating mga online verse host. At syempre, Sugar, sa Yes. ating pagbabalik ay makikilala na natin ang ating fantastic guest for this day. Dito lang yan sa programang Sigurado ang Fun at sure na sure ang laugh. Ang Fun and Laugh with Rob! Fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mo na tumawa, tutok na tayo. Fun and laugh, tutok na tayo. Fun and laugh, fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Kung gusto mo And we are back dito pa rin sa Fun and Love with Ron. Tiyak na excited na kayong makilala ang ating fantastic guest for this day. Mga ka-Fun and Love, please welcome ang ating fantastic guest for this day, ang ating Doctor in Internal Medicine and Classic Mrs. Philippines International Global 2025 Runway, Dr. Evangeline Me Robea. fun and laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun. Ayan po, magandang umaga po. Hello, Sugar. It's so Hi nice po. to see you again. Yes, maraming salamat po, Doktora, sa pagbisita ng aming show sa Fun and Love. Thank you. Ayan po, pwede na po tayo mo po. Ayan, naku, kinakabahan. Actually, kinakabahan ako kay Doktora kasi kanina nakita ko, oh my God, ang tangkad. Oh my God, kamusta naman si Doktora? All good. Very maulan ngayon, no? So, hello po sa mga fan barkadas na nanonood right now. Yes, baka may babatiin ka, Dok. Ay, yung mga nagmamahal sa'yo, ayan. Mamahal talaga. Yes. So, syempre, shout out sa mga taga Tarlac Province. Hello. Nandito po tayo ngayon sa Fun with Ron. Yes, ngayon pag-usapan natin ang pinagkakaabalahan sa buhay ni Doktora. So, I'm a doctor of internal medicine by profession, and currently you're reigning Classic Mrs. Philippines International Global 2025. Yes. Grabe naman yun. So, ano mga ginaganap yung last Doktora, yung mga ginagawa may mga yung event mo na nananalo ka doon, may ano ang award ang na-away mo? Award, so yun yung title. Tapos I was able to take home some minor awards like Best in Denim Wear, Best in Long Gown, the Face of Mrs. Philippines International, Top 3 Best in Talent, Top 3, ano pa ba? Basta I was able to take home 7 minor awards. Grabe, parang hakot award, yung natin, yung Mrs. grabe naman yun. Oo naman, talagang hakot award kasi sa gandang yan, oh my God, paano ba na natiling kaganyan kaganda, Dok? Siyempre yun. Lagi kasi ako very maingat ako. Proper choice of food, I incorporate exercise, tapos yung 6 to 8 hours of sleep hanggat maaari. And siyempre, yung pinaka-importante sa lahat is choosing to have that happy disposition in life. All the Yes. time. Ngayon na pag-usapan naman natin ang pagiging isang mabuting mamshi sa kanyang pamilya. Actually, thank you for giving me this privilege. So kahit po na ako'y isang doktor, I'm a very hands-on mom. Kasi I have my 9-year-old son na lagi kong kasama sa clinic. Like, he was just 2 weeks old. Kasama ko na siya sa clinic hanggang ngayon. Every day yun. So naghihiwalay lang kami pag pupunta siya sa school, ganyan. Pero yung pag-aalaga sa kanya, pagtuturo sa assignment, yung guidance, na ibibigay ko sa kanya. Kaya I am also very lucky dun sa pinagtatrabahuhan ko na clinic because they have allowed me to bring my son while at work din. Yes, ngayon naman pag-usapan naman ang kanyang pagiging isang doktor na internal medicine. Ano po yung Dok?
Ayun, I'm a doctor of elderly patients. Pwede rin naman mga adolescents who are experiencing or who are diagnosed with hypertensive cardiovascular diseases, mga lung problems, heart problems. Oh my God, pwede pala ako doon, Dok. Pwede naman. Pero, Ano yung tawag nito? Everyday ka Dok? Pumupunta sa ano nyo, sa clinic or sa hospital, ganon? Yeah, I spend 8 hours sa clinic and then after clinic, kapag meron akong mga admissions, I do rounds sa hospitals na affiliated ako. Oh my God. So paano mo siya na Dok? Kasi di ba isa kang Mrs. Philippines International, tapos doktora ka pa, tapos paano mo pinagsabay-sabay? Yun, proper time management talaga, tapos yung discipline. Medyo dikahon kasi talaga ako. Like lahat ng daily routine ko nakasulat na siya. Yung dun sa susunod na araw, nakasulat na yung gagawin ko, something like that. Ganun pala talaga. Sa ating mga kapanbarkada, kailangan talaga, ganun talaga dapat nang gawin natin. Kailangan nakasulat para na-minimize yung oras. Okay, ngayon naman, Dok, pag-usapan naman natin bakit niya ipinasok ang pagiging isang doktor? O bakit mo pinasok ang pagiging isang doktor? Actually, it's a childhood dream. Isa rin kasing naging part ng journey ko in choosing being a doctor is sakitin ako ng bata. So ngayon, lagi ako nasa clinic ng aking pediatrician. Nakikita ko kahit na very late na, ang dami niyang pasyente, tapos yung mga bata, yung mga parents, they're so happy seeing her. Makita lang siya, parang bigla okay na. So I was like, parang gusto ko ring maging ganon someday. So pangarap mo talaga maging doktor, kaya... Yun. Naging inspirasyon ko yung pediatrician ko. Shout out, Dr. Truda Castillo Chua po. So ngayon naman, Dok, pag-usapan naman natin ang experience sa pagpasok mo bilang isang pageantera o bilang isang ganyan. Bakit mo naman naisipang pumasok ganon? Experience mo doon, Dok? Sige. It's quite a long journey, you know. I started my pageant journey as young as 5 years old. I am a product of Little Miss Philippines, pero I was not able to make it during the grand final. So, yun yung pinaka-first pageant ko. And actually, it's my first heartbreak. From there, nag-continue siya sa schools, and then sa towns, then provincial level, regional, and then yung national level. My first national beauty pageant was Binibining Pilipinas, 2000. Wow! Grabe Yung sumali ka ng Binibining Pilipinas, may nakuha kang runner-up doon or tawag... I was Miss Friendship during that time. Wow! Kaya alam mo, very late na rin akong sumali nung time na yun. I was already 24 kasi parang nandun na rin ako sa verge na I'm giving up na sumali na sa national competition. Pero there's something inside me na, hindi, try mo. So I was 24 na nung I joined. Parang huling hirit. Pero palagay ko kung I was able to join younger, baka inulit-ulit ko rin. Hindi ko siya tinantanan hanggang nag-title ako. Wow. Pero, Dok, may mga ano ka ba? May mga struggle ka ba sa buhay? Kasi, di ba parang alam ko ba, isang doktor, isang kang pageantera, may mga struggle din po ba kayo sa buhay, Dok? Of course. Yun nga yung misconception. Kasi a lot of people would think if you're a doctor, you automatically come from a very rich family o kaya well-off family. Well, my story is not like that. Natapos po ako through academic scholarships, pagsisikap, and the loan story of my mother. Loan dito, loan doon, para makatapos. Pero settled na lahat yon. You know, so talagang pinagsikapan ko kung ano man po yung narating ko, nagpapasalamat ako, number one, sa family ko, sa mother ko, at sa mga taong sumuporta sa akin. Yes. Nung walang-wala kami. I've been there. You know? Ayun, ngayon naman napag-usapan naman natin ang nararamdaman niya noong nanalo siya as Classic Mrs. Philippines International Global 2025. Actually, I'm very, very happy kasi hindi ko rin inakala na one day I could be able to shout na hindi na lang yung province ko, I'll be shouting Philippines na sa next Yes. competition ko come September 1 to 8. Kaya pa I'm requesting our audience to please pray and support for me on this journey again. Marami din ba kayo mga magaganda lahat ba? Kasi minsan naman, hindi ko man sinasabi na lahat doon magaganda or pangit kasi oo, lahat din ba kayo magaganda talaga o mga kailangan ba talaga matalino at maganda pag sumali sa mga ganyang patimpalak or Of pageant? course, it will be an advantage. But then, it has been a belief for me
it's everybody's ball game kapag beauty pageant. Sometimes even the best girls don't win the title. Kung panahon mo nung gabing yon. Something like that. Pero matanong ko lang do kay singit ko lang to do ka. Pag sumasala ka ba sa ganyang pageant, kailangan ba maglabas ka ng pera? Let's be honest. Of course, you will need. Pero if you are resourceful, at saka syempre, you will be needing a very strong support system during that pageant journey. Dapat, ready ka rin. Yes, ngayon daw pag-usapan natin ano bang advocacy ni Mrs. Philippines International o ni Ma'am Dr. Evangeline, ano bang advocacy? Actually, I'm an advocate of work-life balance. Kasi, because of work-life balance, I was able to reach wherever I am right now. Oh, ngayon naman nung pag-usapan naman natin sa dami-daming kanyang pinagdaanan, ano ang maibahagi mo sa mga mahal sa buhay, naging masaya? Ano maibahagi mo sa mga mahal mo sa buhay? Well, actually, the journey to our dreams will never be easy talaga. Pero if you work hard for it and you try to be grateful all the time sa mga tao na sumuporta sa'yo and leave a very grateful heart thereafter, I believe that is the happiness that you could share not only to your friends and family but to the rest of the world. Yes, of course. Grabe pa. Ang sarap do, yung maraming sumusab. May mga basher ka din ba, Doc? Most likely meron, pero kasi ako, I always take criticisms constructively. And kapag may mga naririnig ako negativities, I always try to analyze. Kasi baka mamaya naman totoo yung sinasabi nila. Yes, hindi mo lang pinapatulan. Hindi ko kasi ugaling mag-rant sa social Correct. media. Never. Ayun po, pag-usapan natin, hindi ba pumasok sa inyong isipan na magdalawang isip kang pumasok sa isang pageant? No. If you're gonna check my track record during of all the pageants I have been, walang pagdadalawang isip itong mga ito because I think I have participated around 17 to 18 pageants from childhood up to present. Yes, Doc. Pag-usapan natin, Doc, ano bang ibig sabihin ng isang beauty queen? For me, a beauty queen is someone who inspires a lot of people using her beauty, her grace, her wit, na it gives hope to a lot of young girls who also wishes to have a crown like this one. Yes, message mo na lang, Doc, bago rumampas si Doc, mensahe mo sa mga mangarap na maging isang beauty queen. My message is always to never give up on your dreams, but also always put in your heart to be grateful to the people around you who have been your support system. Nothing is impossible, basta you are also resourceful. Yes, nako, pero doktora, hindi naman kami papayag na hindi namin makita yung mga tampisaw walk or anong mga cobra walk na para ipakita sa ating mga kapanbarkada. Sige, no problem. Actually, yung friend mo nagbigay ng pangalan ng walk ko. She called it the Classic Walk by Dawn. Ayan, pwede mo ba kami mapagbigyan, Doc? Sige, no problem. Ayan Okay. po. Ayan po, Doktora Evangeline, will sampulan mo naman kami sa inyong mga queen walk na yan, Doktora. Sige, no problem. Ikaw pa ba hihindian ko? Diba? Yes po, ayan po mga kapanbarkada, ayan po, tumuto kayo kasi makikita po natin kung gaano ba kagaling rumampang ating Doktora Evangeline. Ayan po, Doktora. Wow, grabe naman yun. Tunay na renuwi na nga ang tahanan at rina ng punong-puno ng talentong ating Fantastic Kiss. Pero Doktora Evangeline, pero ito na nga ang inyong chance na magpapasalamat, shout out sa inyong mga nagmahal sa supporters, ayun mo, sa mga Classic Miss Philippines International Global 2025.
So I would like to thank a lot of people kasi hindi naman po ako makakarating dito kundi dahil sa kanila. So Yes. first, I would like to thank Jewel Eye Aesthetic Solutions, Anwar Blair Mejia Clinic, BNL Nails and Hair Artistry, my Mrs. Philippines International Family, and my soon Mrs. International Global Family, Lolo Mike Diso, thank you very much for bringing me here. Yes. And of course, shout out sa anak ko. Hi anak, nandito na naman si Mama sa TV. Correct. Grabe naman, Doktora. Maraming salamat din, Doktora. At of course, kasama din yung husband ni shout out po sa husband ni Ma'am Evangeline, Doktora. Ayan po. Huwag maglilipat ng channel dahil may susunod pa tayong fantastic guest na queen na makasama sa pagbabalik ng inyong programang sigurado ang fan. Ay sure na love ang fan ng Love with Ron. Fun and love, doon ka na dito. Fun and love, at na-enjoy mo. Fun and love, masaya dito. Fun and love, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and love. Tutok na tayo. Fun and love. Work ng Pilipinas ang Pinoy Extreme Channel at mapanood pa rin kayo sa inyong morning habit ng Fun and Love with Ron. Isang runway pa ang ating makakasama for today. Kaya kilalanin po natin siya. Kaya po, please welcome ang newly crowned Miss Philippines International World 2025 runway Crisel Tabalanza. Hi! Good morning! Good morning po sa lahat ng mga tagapanood ng Fun and Laugh with Ron. Yes, hello po, madam. Ayan po. Uy, ang ganda ng hair mo. Oh my God. Kulay mo yung background natin. Maraming salamat po sa pagpunta ng aming show, madam. So, pwede po tayo maupo, madam? Thank you so much, Ayan, madam. Bumati muna kayo sa ating mga kapanbarkada, madam. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. And of course, my family, my mom, Jean, and my children. O, hulaan mo ilan yung anak ko. Oh, grabe naman yun. Oh, ako pa. So, ilan po, ma'am? 4. Oh my God, grabe. So beautiful. Kahit 4 na yung kanyang anak, pero ang ganda niya. Okay. Siyempre, kanino pa magmamana? Di sa'yo. Nako, ma'am. Ngayon pag-usapan natin, ma'am, ano ba ang pinagkaabalahan ng isang beauty queen? Enjoy life. And itong moment na to na makasama kita sa stage and na-invite ako sa Fun and Laugh with Ron, it's already a huge pleasure for me and it's my honor to be here. Wow. Ngayon naman, pag-usapan natin, madam or ma'am, ang pagiging isang report, ang writer sa PIP TV, tama? Yeah, pero that was before and then kasi when I was young, iba-iba yung gusto kong itry. Gusto kong itry lahat. So, naging akong reporter, naging akong instructor, and even a government employee. Alam mo naman, nung panahon natin nung bata pa tayo, you wanna try everything. Gusto ko ma-experience lahat. Grabe, ang daming talent ni ma'am. Pag-usapan natin, ano ba ang katangian ng isang mamshi? Oh, I want to talk to someone who speaks in English. Wow. Charot. Oh my God, English. How to... Ano bang English ng katangian? Naku, napahirapan ako dito, Direk. Ba't sinalang mo to? Dos ko po. How to manage your mamshi. Oh, right? Oh, can you speak English? Oh, I don't understand. Please elaborate. Okay. How to encourage as a mamshi? The katangian, industry. Parang lalo akong naguluhan, Direk. Ano ba pinasok ko? So, ma'am, pag-usapan mo ang katangian ng isang mamshi. Well, eto kasi, marami yung, what you call that, appreciation ko sa Mrs. Philippines International kasi binabago niya, it's a platform that changes the image and it gives chance for mothers like myself to do what we love and to break the stereotype na kaming nanay ay pang nanay lang, yung luto-luto, di ba? Kasi ganito yun eh. Pag sinabing nanay, parang expect nila, losyang, nasa bahay, amoy
Kusina. May daing. Grabe naman. Ay, Wag naman. uy. Wag mo naman. Basta, okay na yung wag lang yung amoy tuyo. Oo. Charot lang, ha? Okay, ma'am. Yun. Yes, mag-usapan naman natin ang kanyang pagiging isang non-uniform personal ng PNP. Yeah. Hindi ako yung bumabarer. I can't do that. I'm so maarte. Sa office lang. Office lang. Yes. Grabe, ang dami namang ano ni ma'am. Ang daming trabaho or daming isang beauty queen, isang, ano pa ma'am? Sa government of Philippine National Police. Diba? Pero office, they call it non-uniform personnel. That was before. So doon lang kami sa office. Alam mo, doon nagsimula yung advocacy ko sa financial literacy because I noticed, syempre, nandun kami sa police station and then nawi-witness ko yung mga nagre-report na nanay. I noticed this parang common happening or shall I say, parang may mga nanay na sinasaktan, binubugbog, inaabuso ng asawa nila. Yes. But they can't escape their marriage because wala silang pera. Umaasa sila ng kabuhayan or ng pera sa asawa nila. So kahit na babaero, nananakit, hindi nila maiwan yung husband nila. That's why my advocacy is financial literacy. Oh. Define financial literacy. Financial. Ibig sabihin ng financial is pera. O pera or tawag nito. Nako, mahirapan ako dito. Ngayon, ma'am, pag-usapan natin ang pagiging isang digital entrepreneur. Ang president ng Yes Van Yes, VAs. Outsourcing Agency and TISBAS. Tama ba? Yeah, yes, VAs, outsourcing agency. Oh. So, entrepreneur. Yes, yan. ma'am. It's also related to my advocacy, which is financial literacy. So, I employ stay-at-home moms. Yes, yung mga nanay, so kahit na bagong panganak nagbe-breastfeed, they can still work from home. Imagine may agent nga ako, nagtitake ng phone calls, customer support, and yung isa sales, and then magpapaalam sa akin, Ma'am, break muna ako, magpapa-breastfeed ako sa anak ko. So, I'm happy kasi natutulungan ko yung mga nanay na katulad ko na magkaroon ng sarili nilang pera kahit nasa bahay lang sila. And that is my advocacy, financial literacy for mothers. Oh, ano yun, Madam Nicorette, halimbawa, isa akong nanay, pwede ako magpa-breast doon sa kahit hindi ko anak? Ay, hindi. Lalong hindi. Alam mo, ang hirap pa nito, akala nila yung webcam na, alam mo yon yung mga uso dati, sa American kineme. Pero it's a legit business. Parang call center agents, pero nasa bahay lang sila. Yes. Ganun Kaya nga pala pinipressure kitang mag-English eh. Ay, Diba? nako, how to encourage the people. Nako. Apply ka sa akin. Yes, Apply ka sa Madam, akin. I tour you, I guide me to take Direk, home. parang sorry, Direk. Nako, ma'am, pag-usapan natin, bakit naman pinasok ang isang bilang isang beauty queen or isang pageantera? Ito gusto ko na ma-experience. Kasi nung bata pa ako, I was bullied. Yes, oo kaya. Binubuli ka ganyan kaganda? Ay, thank you. Love Yes, Love ma'am. you, sugar. Hindi, kasi nung bata, syempre hindi pa uso yung ganda-ganda. Correct. Hindi nag-aayos. Ang inaatupag ko nun, maglaro sa daan. So, ang itim-itim ko nun. And then, nauso yung glow up. Di ba? Yeah. Syempre, nagsabon-sabon na tayo dyan. Nagpaganda. Totoo. So, I was bullied before because I was unique. And alam mo yon, hindi talaga ako yung super-duper ganda na artistahin ganda. So, I want to prove to those people na who hurt me before na my past won't define what I am today. Oh, di ba? Explain that. Ay, naku, Direk. Kanina pa kita pinapahirapan. Sumakat yung ulo ko sa guest natin to the Direk. Kasi Inglesera. Ay, do you know what? In early morning, I got off into encyclopedia to how to manage or how to... Naku, pag-usapan natin. Gusto talaga. Grabe naman yon. Pero nahirapan ako mag-English, ma'am. Kasi I can open the encyclopedia. Bago kasi ako pumasok dito sa show, kailangan magbukas ako ng encyclopedia to open. Ay, nako. Ano ba yung masunod natin na Madama yung tawag nito.
may mga struggle ka ba sa buhay? Siguro pare-pareho lang tayo ng struggle. Parang gusto ko maging milyonarya agad. Alam mo yun, pero hindi pwede. Kailangan paghirapan yon. Kasi sabi nila, pag hindi mo pinaghirapan, hindi mo iti-treasure. So I think, ang struggle ko, gusto kong yumaman agad. And yeah, medyo personal yung isa kong struggle, so I don't wanna Okay, share sorry. it. Oo. Baka naman yung mga medyo hindi naman masyadong halimbawa, tawag dito sa buhay na parang hindi ka na nahirapan, ganyan. Chika ko na lang sa'yo after nito. So ano daw, ayaw daw i-mention ang kanyang struggle sa buhay. Hindi, kasi hala! Okay, sige, wag na nga. Baka maiyak pa si Madam. Ngayon naman, pag-usapan naman natin, Madam, ano bang naramdaman mong nanalo ka bilang isang Mrs. Philippines International World 2025? Alam mo, hanggang ngayon, totally hindi ko pa na-absorb. Kasi when I joined Mrs. Philippines International, mas na-excite ako sa question and answer kaysa sa rampa-rampahan. Pero totoo. So, ibig sabihin, magaling ka sa mga Q&A. Oo, kaya nga, di ba nung bata ako, I mentioned, more on campus journalism and quiz bee talaga yung sinasalihan ko ngayon, hindi yung pageant-pageant. Kaya mas na-excite ako dun sa question and answer kaysa sa Talaga? So, rampa. ibig sabihin, mas matalino ka sa mga question and answer. Hindi naman. Kasi alam mo ba, Sugar, there are more than 7 kinds of intelligence. So may mga tao na hindi magaling mag-English, but it doesn't mean that they're not intelligent. I'll give you some example. Alam mo ba, there's what we call body kinesthetics. Kung magaling kang sumayaw, kung kaya mong i-balance yung katawan mo, yung interaction ng katawan mo from brain and to your body movements, that's already an intelligence. We also have musical. Yung mga magagaling sa music and Yes. art and linguistics. So, kahit na hindi ka magaling mag-English or hindi mataas yung grades mo sa classroom, it doesn't mean that you're not intelligent. Kasi according to Dr. Howard Gardner, there are more than 7 kinds of intelligence. May natutunan kang bago ngayon. Madam, mag-usap pa tayo din, Madam, sa mga civic intelligence na sinasabi mo, Madam. Pero hindi naman kami papayag ng aming mga kapanbarkada na hindi nyo kami mabigyan ng isang tampisa walk or lava walk or ano mga walk dyan, Madam. Pwede ba nyo kami mapagbigyan, Ma'am? Sabay tayo, gusto mo? Huwag na, Ma'am. Ikaw na lang po, Ma'am. Kasi Ako it's na your, lang. you are queen. So, Yes. it's your rampa-rampa. Moment. Yeah, Thank it's you your moment. Thank you so much for this moment. Yes. Okay, Ma'am. Ayan po, mga kabarbarkada. Palakpakan po natin. Madam Rizal. Ayan, grabe naman yung ating queen naman. Grabe, rampa pa lang, guys. Talagang panalo pa lang. Kaya deserve niya na magiging isang Mrs. Philippines International World. Naku, ma'am. Baka may babatiin ka o pasalamatan, ma'am. Yan, mga sponsors. Yes, of course, Lolo Mike for making this possible. Mrs. Philippines International, Mama Ann, Sir Ari, Sir Francis, and all the rest of the team. Thank you so much. My mom, Jean, my sister, Joy, Ate Mercy, and my husband, George, and my 4 children, Joreli, Georgina, Grefford, and Jerona. Di ba? Yo, grabe naman po. Talagang nakaka-amis mga ating mga queen po. Maraming salamat po, Ma'am Crisel. We Last love na you lang. so much. Sing it ko. If you want to learn how to become a virtual assistant, visit yesvas.com. yesvas.com. Yes po. Ay, isa na lang mensahe, Madam, sa ating mga gusto mangarap ng isang beauty queen. I hope na-inspire ko kayo. Like from someone na they didn't expect na magiging beauty queen. Akala nila pang brains lang, pang quiz bee. Here I am, proving to the world na kahit nanay na ako, I can still be beautiful in my own ways. Yes, maraming salamat po, Ma'am. Ayan po, sa ating pagbabalik naman po, huwag maglilipat ng channel kayo. May isa pa tayong makakasama na beauty queen. Dito lang po yan sa Fun and Love with Ron.
Fun and laugh, load ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito. Fun and laugh, tutok na tayo. Tutok na tayo. Fun and laugh. Tutok na tayo. Fun and laugh. At syempre, nagbabalik ang ating programa dito pa rin sa Fun and Laugh with Ron. Ang portion na ito ay hatid sa inyo ng Danielitos Home Kitchen. Tikman ang high-quality food at excellent service na tanging Danielitos Home Kitchen lang ang kayang maghatid. From Filipino classics to modern favorites, kompleto silikados na ang handa nyo. Visit their branch at Agapita Road, Batong Malaki, Los Baños, Laguna, Barangay Maitim Bay, Laguna, Tagaytay, Alfonso, Bypass Road. At syempre, nandito rin ang Bucon Gold. Say hello to your skin's new best friend, organic skincare made with love from Spain. Basta Bucon Gold, kutis artista ka. At syempre, kasama rin natin ang One Inasal, perfect sa lahat ng okasyon. At pwede pa sa lahat ng pamilya dahil sa One Inasal, mapapatik nilaok ka sa sarap. Open for franchise nationwide or visit their main branch at 1295 Santo Tomas, Binyan, Laguna. Kaya tikman na ang One Inasal. At syempre, gusto mo bang manalo ng 100,000 pesos worth of prize? Dahil sa first anniversary ng Shield and Glow Naturals, paano ba manalo dito? Mag-spend lamang ng 1,200 pesos worth of products ay maaari ka nang makapag-entry ng isang raffle entry. More tickets to entry, more chances to win. Kaya para mapunta sa iyo ang 100,000 pesos, sali na at abangan ng raffle draw sa darating na September 28, 2025. For more updates, visit Shield and Glow Naturals Facebook page. Kaya back to you, Sugar. Yes! Makikilala naman natin ang ating huling fantastic guest, si Runway, na siguradong kanyang buhay ay kayo'y may inspire. Ayan po, please welcome ang ating Runway ng tahanan. It's showtime finalist ng Runway Baribig Concepcion Bihon. Tutok na tayo. Hello po! Hello, hello! Gusto mo na Mga Pastor and Laughter with Ron, andito po ako ngayon para ibahagi sa inyo ang aking buhay to inspire others. Yes, maraming salamat, ma'am. Ayan, pwede po tayo maupo, madam. Yes. Ayan po, madam, baka pwede ka bumati sa ating mga kafan barkada. Sa mga kapantaster po, tumutok po kayo dito. Hello po sa Hydro Water, kay Sir Randy po. Sa make-up ko na si Sir Eduardo. At sa aking eyebrow embroidery, Miss J. At sa lahat ng mga tao na naniniwala, nagtitiwala at patuloy na sumusuporta po sa inyong Mrs. Charity ng Laguna. Wow, grabe naman yun, ma'am. Pag-usapan natin, ano bang ang pinagkaabalahan ni madam? Ang inyong ina is a full-time mom, a content creator. You can log my page, Wonder Mom Islander. Ayan, makikita nyo yung mga cooking serye, queen serye, at lahat ng mga bagay na gusto nyong matutunan. Wow, grabe. Ibig sabihin, may mga ano ka ba, may mga luto-luto ka na ginagawa doon. Yes po. Wow, na ngayon naman pag-usapan natin, madam, ang isang mabuting ma'am sa kanyang pamilya. Ayan. So, gusto kong ma-inspire yung lahat na ang pagiging broken home is not hindrance para hindi ka mangarap. I'm a source of broken home, a single daughter, but I have both brother and sisters para sa mother at sa father ko. But yun yung naging struggle ko para mangarap ako, para ipagpatuloy ko yung buhay ko na gusto kong mabago at maibigay sa magiging pamilya ko. Wow. So, kanina naman nabanggit doon ha, isa kang isang reyna sa Showtime na... Reyna ng tahanan sa Showtime. Anong year yun, ma'am? 2021. Nako, ngayon na. Pag-usapan naman natin, madam, ano bang isang katangian ni Ma'am Shi? Una sa katangian ko, meron akong advocacy. So, ang inyo pong nanay is advocate for actions against hunger. Kasi naniniwala po ako na no one has ever become poor by giving.
Wow, English naman yun. Ano kaya yun? O ano, hunger. Naku, ayan naman, English naman kasama ko dito. Ngayon naman, madam, pag-usapan natin, madam, bakit mo naman pinasok isang pageant? Actually, this is not my home. Hindi kasi ako mahilig sumali sa pageant. But, nang makita ko na ang platform na ito is non-profit organization na pwede kong maging platform sa pagtulong, hindi ako nagdalawang isip, so sumali talaga ako. Oh, pero madam, di ba kasi isa ka ng beauty queen, no? Hindi mo ba pinangarap or pumasok or nag-inquire as Miss Universe? Kasi actually, lahat ngayon welcome na sa Miss Universe. Kahit ano naman doon, gay or anong mga ori ka ng tao, basta kaya mo naman pasok ka sa Miss Universe. Wala kang balak, madam? Wala. Pero sabi nga, if God's will, mas maganda raw yung plano ng Panginoon kesa sa mga plano natin. Malay mo naman. Yes, grabe naman yon. Grabe si Ma'am Shi. Si Madam, ano bang mga ano ni Madam? Ano bang sikreto ni Madam para manatiling ganyan kaganda? Actually, may mga platform din ako to encourage mga nanay. So, meron akong grupo ng Zumba, dance fitness. Oh. Oo. So, meron tayong hula hoop. Hula hoop. Ay, nako. One of my best talent. Sus, naku, malaman natin mamaya yan. So, si Ma'am Shi ba may mga struggle din po ba sa buhay? Ang struggle ko talaga, gusto kong magkaroon sa buhay. Kasi gusto kong ipagpatuloy yung pagiging philanthropist. Kasi since 2013, andito na ako sa volunteerism. Volunteer ako sa mga community outreach and gift-giving program. So ano ka talaga? Parang matulungin, ganun, Madam? Grabe. Siguro mayaman si Ma'am Shi kasi andun yung ugali niya, yung attitude niya na matulungin. So parang siguro kinagisnan mo na talaga yun, Ma'am. Hindi. So, I came from poor family. Kaya lang naranasan ko yung hirap na ayaw kong iparana sa mga tao na nasa paligid ko. Nako. So ngayon naman, Madam, pag-usapan naman natin, ano bang nararamdaman mo yung nanalo ka ng Mrs. Laguna Charity 2025? Sobrang overwhelmed talaga. Kasi, sabi ko naman doon, manalo at matalo ako, ipagpapatuloy ko yung advocacy ko. Kasi, shout out na muna nga pala. So, Yes. Gardenia Philippines, siya po yung katulong ko sa pagbibigay ng donasyon sa mga tao since 2018 until now. So ibig sabihin, ang tagal mo na Madam? Matagal ka nang tumulong. Yes po. So, ilang charity ang isa lang? Or Meron kaming charity group which is Hello Friends Gift Giving since 2013 until now po. Twice a year meron kaming 100 children pag December. So 200 children in a year. Nako, grabe. Ngayon, Madam, pag-usapan naman natin ano bang ibig sabihin ng isang beauty queen? Para sa akin kasi, ang isang beauty queen wala sa panlabas na kaanyuan. Kasi ang beauty queen hindi sa corona at hindi sa titulo. Ito yung nasa puso kung paano mo gagawin yung responsibilidad mo bilang isang beauty queen. Grabe. Ang talino ni Madam. No? Madam, doon ba, ang bagitin ko lang, Madam, doon ba sa charity na isa nila mo sa Mrs. Laguna, marami din ba kayo mga magkakalaban doon? Meron pong 10 probinsya na naglaban-laban. Ouch. Opo. May mga Q&A din, ganyan, mga talents. Yes po. Nako. Madam, pero hindi naman tayo papayag na tayo mga kapanabarkada na manonood sa ating mga online ngayon, lahat ng mga nationwide na nanonood ngayon, hindi tayo papayag na hindi naman lalakad o mag-walk si Madam. So, pwede mo ba kami pagbigyan, Madam? Yes naman po. Okay, po. Ay po mga kapanabarkada, palapakan po natin, Madam. Nako, maraming salamat, ma'am. Bukod sa pagrampa mo, magaling ka din daw maghula hoop. Ayan, bago ang ating mga kasama dito, siyempre si Madam muna. Ayan po. Damas y perros, llamando a todos los peleadores, la gente de los
Wow, grabe naman yun. Napanganga ako, ma'am. Yun, isa yun sa mga ginagawang talent yan, ma'am. Yes po. Grabe naman yun. Pero ma'am, hindi ako papayag na hindi natin sila mapapahula ho ang aking mga kasama. Ayaw palang po natin ang aking fantastic TV host, Ron Sarol Andex del Rosario. Dahil request ni Direk, gagawin ko yan. Ayan. Magpatulong Ang ganda ng sa prod magandang kanina. Tatapusin ng ganito, dire. Mukhang unat huli na namin sa Music Museum. Hello, ma'am. Okay. Try ko kaya. Pero kaso, ang liit ko, Dex. Yung ate ko, magaling na si Ate Melen ko. Urong ka. Orong ka muna, Dex, kasi di ko lang kung kaya. Walang yan. Oy, saan ka ba papunta? Bakit yung sa kanya parang palipad na? Oy, pero nakapaikot ako. O, ikaw naman, Dex, siyempre. Ikaw naman, kasi ako nakapaikot ako, Dex. Sabi ko, sige. Direk, malakas ka sa akin, Direk. Sa vocal coach po namin, Coach Lawrence, Coach Carlo Patawad po. Okay, go, Dex. Wow! Uy, kaya naman pala. Uy. Allah. Ayan. Nako, ito nang inaabangan, guys. Ito na, guys, ang pasabog. Ito na parang kamera. Ito Lord. pasabog. Si Ron Saron. Akala ko okay na yung ama kabugera kanina eh. Kulang daw kasi, Ron. Akala ko babara ako dito eh. Diyos ko Lord, direct! Kailangan daw nakaareglo habang gumaganyan. Doron. Parang marami akong mapipinsala dito. Wow! Yun na po yun. Maraming salamat po. Isa pa! Isa pa daw. Isa pa. Direct ka! Isa pa daw. Ayun. Wow! Ang galing! Grabe naman yun! Sa mga advertisers po namin, wag po sana kayong mawawalan ng tiwala sa aming show. Hello, ma'am. Ayan. Grabe naman yun, Ron, at saka Dex. Talaga namang maraming na-inspire sa ating fantastic guest na si Madam Maribek. So, Madam, baka naman may isi-shoutout o pasalamatan, Madam. Go ahead, Madam. Ayan. Una po sa lahat, syempre, kay Lolo Mike. Dahil kaya po kami nandito ngayon ay dahil po sa kanya at sa Fantastic and Laughter with Ron at sa mga nandito po lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po. Iniimbitahan ko po kayo sa piyesta sa amin sa Talim Island, August 4 at August naman po is Pluvial Parade. Lahat po kayo ay imbitado. Ayan, maraming salamat and thank you, Sugar. Akala ko nakapagpahinga ako, hindi pala. Anyway, maraming salamat din sa pamilya Barkada at buong barangay na tumutok sa atin sa buong Pilipinas at nasan man sila around the world. At syempre, maraming salamat din sa Pinoy Extreme Channel, Imahe Multimedia Production, FL Dancers na aking backup kanina, at sa ating fan Barkada na si Hot Guapito Dex, at ang aking co-host komedyanteng Kikay Sugar! At syempre sa aming mga online viewers na hanggang ngayon ay nakatutok pa rin, patuloy na samahan ng ating mga online verse host sa ating Fun and Laugh Online Live. Para sa mga gustong balikan na episode, maaari ninyong mapanood ito sa aming official YouTube channel na Fun and Laugh with Ron. At para naman sa ating mga latest ganap ay maaari nyong i-follow ang ating mga official social media platforms na at Fun and Laugh Official sa Facebook, Instagram at TikTok. Ayan, at magkita-kita muli tayo sa susunod na kwentuhan at kulitan. Ako ang inyong fantastic TV host, Ron, at ito ang programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh. Ang Fun and Laugh with Ron! And laugh